Naniniwala ka ba na minsan mas importante ang pagmamahal at kaligayahan kaysa sa galit na ating nararamdaman? Naniniwala ka ba na meron pang pagbawi mula sa isang malaking pagkakamali ng pagtatraydor at pagkakaroon ng sikreto na pwedeng makasira ng inyong relasyon? Naranasan mo na bang matraydor? Naranasan mo na bang paglihiman ng taong akala mo ay panghabang buhay mo na? Anong ginawa mo? Nagpatawad ka ba? O mas pinili mong lumayo na lang? Hi everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama nyo ang inyong one and only Mama Mia. And panibagong kwento na naman ang ihahatid ko sa inyo for today's video. And medyo tuloy-tuloy ang ating pagkakaroon ng on-cam video ngayon. Pero syempre, pag weekend, wala na namang on-cam video. Pero bagong kwento naman ang inyong mapapakinggan. Sana. Huwag na nating patagalin pa to. Eto na po ang inyong paboritong Dear Mama Mia. Minsan, mas matimbang ang pagmamahal kaysa sa sakit na iyong naramdaman dulot ng kanyang pambabaliwala at pagkakaroon ng matinding lihim. Dear Mama Mia, hindi ko po inakala na sa isang simpleng weekend getaway sa isang beach resort ay magbabago ang lahat sa buhay ko. Habang naglalakad ako sa tabing dagat, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin at ang tunog ng alon na parang humuhugot ng bawat iniwan kong pagod sa trabaho. At doon ko po siya unang nakita. Nakatingin siya sa dagat. Ang buhok niya ay basa at kumakaway sa araw na unti-unting lumulubog. Hindi ko alam kung bakit pero parang may hatid na kuryente ang hangin sa paligid niya. Ang mga mata niya ay naglalaro sa pagitan ng kalmadong dagat at para bang may isang lihim na init. Hindi siya yung simpleng maganda lang. May oras siya na parang nakakaakit. Na parang alam niya ang lahat ng puwang sa mundo na gusto niyang marating. Lumapit ako. Hindi ko alam kung bakit parang ang bawat hakbang ko ay pinipilit lang mangyari ng katawan ko at hindi ng isip ko. Hi, bati ko. At marahan siyang ngumiti. Hindi kailangan ng mas maraming salita. Ang tingin pa lang niya ay sapat na upang pukawin ang isang damdamin sa loob ko na matagal nang natutulog. May mga sandaling nananatili kami sa katahimikan. Tanging ang dagat at ang malakas na tibok ng puso ko ang nakakarinig nito. Ngunit sa bawat simpleng galaw niya, ang pagdampi ng buhok sa kanyang balikat, ang malumanay niyang paglingon sa akin, at ang halong curiosity at confidence sa ngiti niya, ay tila unti-unting tumutukso sa aking sarili. Mama Mia, hindi ko alam kung ito ba'y simula ng isang mapanganib na laro o isang panibagong pagkakataon sa buhay ko. Pero ang sigurado ako, hindi ko na kaya pang tumingin sa iba habang naririto siya. Sa totoo lang, Mama Mia, kaya ako nandoon sa beach resort na yon. Hindi lang para magpahinga sa pagod ko sa trabaho, kundi marami din po akong hirap na pinagdaanan. Bukod kasi sa trabaho, bukod sa araw-araw na pagkayod,
ay may isa pang nagtatago sa mga mata ko at sa loob ko. Isang dating relasyon. Relasyon na akala ko magtatagal pero hindi pala. Relasyon na akala ko pareho kaming nagmamahal pero ako lang pala. Oo, Mama Mia, galing po ako sa isang broken relationship. Di ko nga alam kung matatawag bang relasyon yun eh. Kasi hindi naman talaga ako minahal ng totoo. Parang pwede mong sabihin na ginamit lang ako. Na parang ginawa lang akong panakipbutas. Ginawang tagasalo sa isang responsibilidad na hindi naman akin. Mama Mia, for context po, meron po akong ex-girlfriend. Ang babaeng ito ay matagal ko na pong kaibigan. Matagal na kaming nagkasama at matagal ko na rin siyang minamahal. Pero sa tagal ng pagmamahal ko sa kanya, never po akong umamin dahil may iba po siyang gusto. May boyfriend po siya. Naging sandalan niya ako sa mga panahon na nagkakalabuan sila. Naging iyakan niya ako sa mga panahon na nasasaktan siya sa panluloko ng lalaking ito. At nung nabuntis siya nito, ako po ay parang naging Salvador del Mundo. Handa po akong sagipin siya sa kahihiyan na binigay sa kanya ng lalaking yon. Oo, Mama Mia, handa akong magpakaama. Handa akong magpakasal sa kanya. Ganon ko siya kamahal. Kaya lang, bago pa maplano ng husto ang aming kasal, ay bigla na lang siyang nawala. Huli na nung nalaman naming lahat na nakipagtanan at nakipagbalikan siya dun sa ex niya. Sa ex niyang may asawa na. Oo, pumayag siyang maging kabit. Pumayag siyang magtago sila sa kung saan, basta lang magkasama sila at iniwan ang sana'y matiwasay at tahimik na buhay na pwede kong ibigay sa kanya. Sobrang sakit po ng naranasan kong yon. Sa sobrang sakit, halos hindi ako makaiyak. Ang ginawa ko na lang ay sinubsob ko na lang ang sarili ko sa trabaho. Sa pag-asang makakalimutan ko ang sakit na yon. Sa pag-asang tuluyan akong makaka-move on. Kaya lang, Mama Mia, sa paglipas ng mga linggo at mga buwan, nung akala ko okay na ako, isang araw, bigla na lang po akong sumabog. Siguro dahil na rin sa stress ko noon sa trabaho dahil sa dami ng deadlines na binigay sa akin. Tapos, nagkaroon pa ng problema sa bahay. Nagkaroon pa ng hindi pagkakaunawaan ng mga magulang ko at kung kailan sila tumanda, tsaka pa nila naisip na maghiwalay. Sa sunod-sunod na dagok, dun na po ako sumabog. Hanggang sa isang kaibigan ko nga ang nakapagsabi na kailangan kong magpahinga. Kailangan kong magpahinga mula sa sakit. Magpahinga mula sa lahat. Kaya, Mama Mia, sinunod ko ang suggestion ng kaibigan ko. Kaya ako nandito sa resort na to. At kaya kami nagkadaupang palad ng misteryosang babaeng ito. Pagkatapos ng unang tingin namin sa isa't isa sa tabing dagat, hindi ko maiwasang maglakad ng paikot sa resort. Parang may tinig na nagsasabi sa loob ko na lumapit ka. Hindi ko alam kung ang tinig na yon ay nagmumula ba sa utak ko o sa puso ko. Pero bawat hakbang ko ay parang hinahatak ako papalapit sa kanya. Nakaupo siya noon sa isang maliit na bangko sa gilid ng pool. Nakatingin sa tubig habang ang mga ilaw ng resort ay naglalaro sa bawat ripple ng tubig. Ang damit niya, simple lang, pero bumabalot sa mga tamang lugar. Nagpapakita iyon na parang confident siya sa sarili niya. Hindi siya nahihiya.
At bihira ko po yung makita sa iba. Yung confidence na walang halong pagmamayabang. Hindi ko sinasadyang huminga ng malalim. Ang ganda niya. Bulong ko sa sarili ko. Pero hindi lang ganda ang naaalala ko. Parang may halong misteryo at tukso ang aura niya. Na para bang may sinasabi sa akin na hindi ko pa nauunawaan noon. Lumapit ako, sabi ko sa sarili ko, wala naman sigurong mawawala. Part naman siguro sa bakasyon na ito ang makipagkilala at makipagkaibigan sa iba. At sa bawat hakbang, naramdaman ko ang init ng katawan ko at ang dami ng iniisip ko. Ewan ko Mama Mia, pero sa unang pagkakataon matapos ang maraming buwan, mula nung iwan nga ako ng ex-girlfriend ko, ngayon ko lang po siya hindi naisip. Ngayon lang po naging okupado ng ibang tao ang utak ko. Mama Mia, kaya sinabi ko sa sarili ko, isisiz ko na ang moment na to. Makikipagkilala na ako. Makikipagkaibigan. Pero sa halip na magsalita agad, umupo muna ako sa kabilang upuan. Tinitignan ko siya ng tahimik. Ewan ko, pero ang katahimikan na yun ay wala pong halong awkwardness. Parang may sarili kaming mga wika na hindi na kailanman kinakailangan ng boses. Ang init ng gabi, 'di ba? Sabi ko. At bumiti siya ng dahan-dahan. Ang mata niya ay naglalaro sa ilaw ng pool. At sa isang iglap, parang lumutang ako sa ibang mundo. Oo, pero ayos na rin. Kesa sa ingay at init sa Maynila. Sagot niya. Bahagyang nahihiya ngunit may confidence sa paraan ng kanyang pagsasalita. Napatingin ako sa kanya at napansin ko ang maliit na detalyeng nagbigay ng kakaibang tukso sa akin. Ang banayad ng ngiti habang tinitignan niya yung tubig. Ang paraan ng paggalaw ng kamay niya habang naglalaro ito sa hangin. Hindi ko maiwasang mapalapit ng bahagya. Alam mo, sabi ko na para bang nagdadalawang isip. Parang may gusto akong sabihin sa'yo pero hindi ko alam kung dapat ko ba talagang sabihin. Tumango siya. Parang hinihintay lang ang lahat ng sasabihin ko. At dun Mama Mia, sa isang iglap ay parang nakaramdam ako ng kakaibang tensyon sa pagitan namin. Hindi ito yung ordinaryong kilig. Parang may apoy sa katahimikan na pwedeng magliyab sa kahit na anumang sandali. Naranasan niyo na ba yun? Yung parang nagkaroon kayo ng kakaibang atraksyon sa isang tao? Hindi ko lang alam kung dahil ba sa nasa ibang mundo at ibang lugar ako o kung dahil ba sa wala akong kakilala kahit isa doon o kung dahil ba matagal-tagal na rin mula nung huling na-excite ang puso ko. Sa bawat ngiti niya, sa bawat tingin niya, ramdam ko na tila may tukso. Tukso na pwedeng maging simula ng isang laro, ng isang bagay na mapanganib pero hindi ko kayang talikuran. Hindi ko alam kung paano magtatapos ang gabi na iyon, pero isang bagay lang ang sigurado ako. Ang bakasyon na to ay isa sa mga bakasyon na kailanman ay hinding-hindi ko makakalimutan. Oo nga pala Mama Mia, 2 linggo po ang pinail kong leave. Ang dami ko na kasing naipon na vacation leave at buti na lang sa wakas ay pumayag ang boss ko. Kinabukasan noon, hindi ko pa rin nakalimutan ang gabi sa pool. Ang bawat sandali niya sa isip ko ay parang naglalaro ng apoy sa loob ng dibdib ko. May nararamdaman akong init, tukso,
at kakaibang excitement na ang tagal-tagal na nung huli kong naramdaman. Nagpa siya akong lumabas ng maaga mula sa kwartong nirerentahan ko at maglakad sa tabing dagat bago dumating ang karamihan ng mga turista sa resort na yun. Ang araw ay sumisiklab sa langit pero ang init ay hindi kasing init ng pag-iisip ko sa kanya. At doon sa gilid ng dagat, nakita ko na naman siya. Naglalakad na tila papunta sa direksyon ko. May daladalang towel na nakalagay sa kanyang balikat. "Good morning," bati niya. At may halong ngiti at pag-aalinlangan yon. Parang alam niya yata kung ano ang epekto niya sa akin. At tila sabik din siyang makita kung paano ko haharapin ang epektong iyon. "Morning," sagot ko. Kahit bahagya akong nanginginig sa excitement, may kakaibang tensyon sa hangin. Ang simpleng bati ay parang unang hakbang sa isang laro na pareho naming gustong laruin. Umupo siya sa buhangin malapit sa akin at para bang natural na nagiging malapit ang katawan namin sa isa't isa. Imbis na maglakad-lakad ay umupo din ako sa tabi niya. Tila hindi namin kailangang magsalita. Tila sa bawat tingin, sa bawat bahagyang ngiti, ramdam namin na naku-curious kami sa isa't isa. At ramdam ko, Mama Mia, na hindi lang ako ang may nararamdamang kakaibang init, kundi maging siya ay ganun din sa akin. Ang ganda ng lugar na to, no? Sabi niya. Tiningnan ng dagat, ngunit alam kong hindi lang sa paligid siya nakatingin. Paminsan-minsan ay nakatingin siya sa akin at ang mga mata niya ay parang bumubulong ng lihim na nais niyang ibahagi pero tila hindi niya magawa. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na lumapit ng bahagya sa kanya. Naglaro sa hangin ang kaniyang buhok habang naglalaro ang mga alon sa aming mga paa. Parang may imik sa pagitan ng katahimikan. Isang imik ng pagkakaintindihan, ng tukso, ng hindi sinasabi ngunit ramdam na init. Alam mo, parang gusto kong malaman kung ano yung iniisip mo. Tungkol ba yan sa akin? Sabi ko na medyo malapit na noon sa kanya. Napangiti siya. Yung ngiting iyon ay hindi abot sa kanyang mga mata. Pero kita ko rin naman na may kumpiyansa siya sa kanyang sarili. Siguro pareho na nating alam yun. Pero pareho nating hindi sinasabi sa isa't isa. Sagot niya at parang tumigil ang mundo ko sa sandaling yon. Hindi ko alam kung ano ang susunod na hakbang. Dapat ba akong mas lumapit pa? O dapat bang hintayin kong siya ang kumilos? Ngunit sa bawat sandali na tinitingnan ko siya, sa bawat malumanay niyang ngiti, ramdam ko ang tukso. Ang tukso na tila ba nagsasabing, "Huwag kang matakot, Gio. Ito ang simula ng isang bagay na hindi mo pa nararanasan. Kaya ka nga nandito sa bakasyon para mag-try ng mga bagong bagay, di ba?" Hindi ko alam kung paano magtatapos ang araw na yon, pero isang bagay ang malinaw. Ang bawat minuto na kasama siya ay nagbubukas ng bagong laro ng damdamin at tukso. At alam ko, Mama Mia, siya ay magiging isa sa iilang mga taong kahit kailan ay hindi ko makakalimutan. Hindi ko maalis sa isip ko ang nakaraang araw. Sa bawat hakbang ko sa resort, sa bawat alon na dumadampi sa paa ko, ramdam ko pa rin ang init ng presensya niya. Kinagabihan habang ang ibang mga turista ay nagtitipon sa poolside bar, nagpa siya akong maglakad-lakad sa tabing dagat para mag-isip ng mag-isa. Pero sa isang iglap naramdaman ko ang kaniyang presensya. Nasa malapit lang siya. Nakasandal sa isang puno ng niyog, nakatingin sa buwan na bahagyang sumisilip sa dagat.
Hindi ka pa pala natutulog? Tanong ko habang lumalapit sa kanya ng dahan-dahan. Tulog? Hindi ko alam kung kakayanin ko. Hindi pa rin yata ako makalimot sa init ng araw kanina. Sagot niya. Halatang may ngiti sa kanyang labi na kahit pilitin niya ay hindi niya maitago. Pero ramdam ko, alam ko, may tinatago siya. May lihim sa likod ng kanyang mga tingin. At ewan ko Mama Mia, pero parang gusto kong tuklasin ang lahat ng lihim na yun. Alam mo, sabi ko at lumapit pa ng mas konti sa kanya. May gusto sana akong itanong sa'yo. Kaya lang natatakot ako sa magiging sagot mo eh. Tumitig siya sa akin at sa katahimikan ng gabi ramdam ko ang bawat pintig ng puso namin na parang sabay ng pintig nito. Minsan ang mga sagot, mas maganda kung unti-unti at hindi biglaan. Sabi niya. Ewan ko kung dala iyon ng halimuyak ng hangin at halimuyak ng kung ano-anong bango sa paligid. Pero pakiramdam ko Mama Mia, tila may haplos na hatid ang kaniyang boses sa akin. Yung tinig niya, parang hinahaplos ang loob ko. Dahan-dahan ngunit hindi ko mapigilan. Hindi ko maiwasang lumapit pa ng mas bahagya. At sa bawat hakbang parang lumalapit rin ang mundo sa amin. Ang hangin ay may halong alat ng dagat at bango ng niyog. At sa isang iglap, nakaramdam ako ng kakaiba na tensyon sa aming dalawa. Isang damdamin, tukso at curiosity na hindi ko kayang talikuran. Alam mo, nakaka-curious ka. Parang may kakaiba sa'yo, sabi ko. Tumingin siya sa akin. Tumitig. Na tila ba nagtatanong ang mga mata niya kung anong kakaiba sa kanyang nakikita ko. Kaya kahit wala siyang sinasagot o wala siyang tinatanong, ay nagsalita pa rin ako. Parang bawat galaw mo, bawat ngiti mo may sinasabi sa akin na hindi mo binibigkas. Napangiti siya at may halong kahinaan at confidence sa kaniyang mata. Di ko rin alam eh. Di ko alam kung imagination mo yan. Sabi niya na parang nakakatawang biro yung kanyang mga binigkas. Sa bawat sandali na naroon siya, sa bawat maliit na galaw, ang pagdampi niya ng kanyang kamay sa bato habang nakaupo, ang dahang-dahang paglingon niyang ulo niya sa akin. Ramdam ko na parang tinutukso niya ako, Mama Mia. Hindi ko alam kung ako lang ba o talagang tinutukso niya talaga ako. Pakiramdam ko sa kanyang mga ngiti ay may lihim. Sa kanyang mga titig ay tila may gusto siyang iparating pero ayaw niyang sabihin ng tahasan sa akin. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Pero Mama Mia, sa loob ng napakaraming buwan, unang 3 araw yon, na hindi ko naiisip yung ex ko. Kinabukasan nagising ako na parang hindi ko pa rin matanggal sa isip ko ang babaeng iyon. Ang bawat ngiti niya, bawat galaw niya sa tabing dagat, bumabalik lahat sa isip ko. At ramdam ko na may kakaibang tukso sa hangin sa paligid namin. Mama Mia, naglalakad ako noon sa maliit na dock kung saan nakapark ang ilang bangka. Gusto ko sanang mag-boating dahil meron namang ino-offer na ganun ang resort. Kaya lang Mama Mia, kailangan daw 10 kayo. Kasi kung hindi, ikaw ang magbabayad ng lahat. Ako pa naman kahit nasa bakasyon, kuripot pa rin. Hindi naman dahil sa may pinag-iipunan ako, kundi dahil para sa akin, hindi po praktikal ang gumastos ng ganun kalaki para sa isang boating session lang. Kaso halos lahat yata ng turista sa resort na yon magkakagrupo. Yung iba naman,
Parang iba yata ang pinunta sa resort at hindi yung mga ganong activity. Kaya Mama Mia, ang ginawa ko na lang ay tumingin-tingin na lang sa mga taong nandoroon. Tumingin-tingin na lang. Naghahanap na lang ng kung ano-anong pwedeng magawa. At hindi ko akalain ay makikita ko pala siya doon. Doon sa dock na yon. Ewan ko Mama Mia, pero bawat araw na lumilipas, bawat sandaling lumilipas sa aming dalawa ay tila ba mas lalo siyang gumaganda sa aking paningin. Ako lang ba yun? O gumaganda talaga siya ng totoo? Hindi ko na alam. Hindi ko na rin balak pang alamin. Iniisip ko na lang na magiging bahagi lang siya ng bakasyon na ito. Iniisip ko na lang na magiging bahagi lang siya ng kwento ng pag-move on ko. Mag-isa ka lang? Tanong ko habang lumalapit sa kanya ng dahan-dahan. Oo. Gusto ko sanang mag-boating, kaya lang wala akong kasama. Talaga? Oo, gusto ko ng kasama. Kasi medyo mahal kapag mag-isa ka at nakakatakot naman kung yung bangkero lang ang kasama mo, 'di ba? Gusto mo bang samahan kita? Tanong ko. Biglang nagliwanag ang mga mata niya. Yung dating misteryosong mga mata na tila may mga lihim na pilit na itinatago ay tila bigla pong naging bata na para bang excited sa isang bagay na gusto niyang maranasan. Oo, ako rin naman ay gusto ding mag-boating kaya lang wala din akong kasama, sabi ko. Agad kaming nag-ambagan. Ewan ko Mama Mia, pero biglang pumasok sa akin ang pagiging isang lalaki o ma-pride. Ako na, gusto ko lang talaga ng kasama sabi ko. Wag na, ako na, gusto ko lang din talaga ng kasama. Pero Mama Mia, sa huli ay nanaig ako at ako pa nga talagang nakapagbayad. Ewan ko, kahit medyo mahal yun, hindi po ako nakaramdam ng panghihinayang. Opo, ako po ang nagbayad para sa 10 tao sana, pero kaming dalawa lang ang sumakay. Pagdating namin sa isang isla, tinanong ko yung bangkero. Ilang oras ba kami dito? 3 isla po ang kasama dun sa bayad ninyo. Pero kung gusto nyo dito lang kayo, ayos lang din naman po. Dito lang po ako sa bangka, sabi niya. Agad kaming bumaba. Inalalayan ko ang magandang dilag na kasama ko. Naglakad-lakad kami papunta sa gitna ng isla na yon. May mga tao pa rin naman. May mga nagbo-boating. Tapos Mama Mia, bigla niya akong inaya papunta sa isang lugar na medyo tahimik. Isang lugar na tila hindi yata pinupuntahan ng karaniwan sa mga nagbo-boating. Halika, dun tayo, sabi niya. Agad naman akong sumama. Nagliliwaliw kaming dalawa. Tumitingin sa mga bagong pananim, bagong mga halaman na wala po sa syudad. Ang ganda dito, no? Ang presko ng hangin. Kung pwede lang, dito na ako tumira Ako nga rin. Kaya lang, ang trabaho ko ay nasa Maynila naman. Saan ka nga pala sa Maynila? Tanong niya. Sinagot ko siya Mama Mia, pero hindi ko na po sasabihin dito. Habang nagkukwento ako ng kung ano-anong kwento tungkol sa buhay ko, siya naman ay tahimik lang. Nung tinanong ko siya, bahagya siyang nagkwento. Sabi niya, bunso daw siya sa 4 na magkakapatid. Sabi niya, lahat ng mga kapatid niya ay nasa ibang bansa na. Ulila na rin daw sila sa mga magulang. Nung nakaraang taon lang, nung mamatay ang kanyang ama. Habang 7 years old pa siya nung namatay ang kanyang ina. Kwento din niya sa akin ang tungkol sa kanyang trabaho.
Ang tungkol sa napaka-demanding niyang boss. Pero wala siyang ikunento sa akin tungkol sa love life niya. Hanggang sa biniro ko siya. Paano naman yung love life mo? Kumusta naman? Ewan ko Mama Mia, pero hindi nakatakas sa akin ang pagdaan ng sakit at lungkot sa kanyang mga mata. Sorry kung nagtanong ako ng masyadong personal. Wala yun. Pero sorry din kung hindi ko pa yan masasagot sa ngayon. Tumango lang ako. Ikaw, di ka ba magtatanong tungkol sa love life ko? Tanong ko. Hindi na. Magiging estranghero din naman tayo pagkatapos nito, 'di ba? Mama Mia, ewan ko kung anong nagtulak sa akin. Pero bigla ko na lang siyang nilapitan. Pagkatapos ay hinalikan ko siya bigla sa kanyang mga labi. Smack lang naman yun. Sa sobrang gulat ko ay napaatras agad ako. Sorry. Ayos lang, walang problema. Sabi niya. Na para bang sanay na sanay siya. Na para bang sanay siyang hinahalikan bigla ng isang estranghero. Hindi ko alam kung dapat ko ba yung ikatuwa o ikalungkot. Pinilit ko na lang wag isipin. Sabi ko na lang, pagkatapos ng bakasyon kong ito, wala na rin namang mangyayari. Pagkatapos ng araw na yun, Mama Mia, ay lagi nang kaming magkasamang dalawa. Ang pakilala nga pala niya sa akin ay Gina. Nakakatawa, no? Ang lapit lang sa pangalan kong Gio. Habang kami ni Gina ay lagi nang magkasama simula noon, ay parang mas lalo ko yatang na-enjoy ang bakasyon ko. Hindi ko na naiisip ang mga masakit na nangyayari sa akin. Gawa nung ex kong sumama ulit sa ex din niya. Mama Mia, naging masaya ang mga sumunod na araw. Ni hindi ko na tinitignan ang cellphone ko. Dati-rati kasi nung dumating ako sa resort na yun, kahit na nakabakasyon ako, tinitignan ko pa rin naman ang cellphone ko. Hindi katulad ngayon. Wala na akong ibang iniisip pagising ko pa lang kundi ang makasama ko si Gina. Wala na akong ibang ina-anticipate sa buong araw kundi ang makasalo siyang kumain, makakwentuhan, makatawanan at makainuman. Nasa 10 gabi na ako dun sa resort. Oo, ang laki na ng gastos ko. Ang dapat sana 1 linggo ko lang bakasyon dun sa resort dahil ang 1 linggo ay ipapahinga ko na lang sa bahay, ay dinagdagan ko pa ng dinagdagan dahil para sa akin parang baliwala ang gastos, lalo na ako ang ibig sabihin noon ay makakasama ko si Gina. Mama Mia, sa pang-10 gabi ay nagkayayaan kaming uminom doon sa akin pong room. Nag-inuman kami, nagtawanan, nagkantahan. Kaming dalawa lang naman, tapos cellphone lang naman ang gamit namin bilang video okay kahit wala kaming microphone. Hanggang sa hindi ko na namalayan, nalasing na pala kami. Mama Mia, sumasayaw na kaming dalawa. Hinahayaan ko lang ang automatic playlist sa isang app o music app na mag-play. Sayaw lang kami ng sayaw. Tawanan ng tawanan dahil napaka-hype ng sayaw na yon. Hanggang sa biglang tumugtog ang awiting Careless Whisper. Opo, Careless Whisper talaga. Ano? Sayaw tayo? Sabi ko at inabot ko ang kamay ko sa kanya. Hindi din naman siya nag-atubili. Agad din naman niyang hinawakan ng kamay ko. Nagsayaw kami. Slow dance nung una. Pagkatapos ng slow dance, Mama Mia, ay biglang nadikit ang mga balat namin sa isa't isa. Hanggang sa hindi na namin parehong napigilan ang aming mga sarili.
Siguro mas dumoble ang init na aming nararamdaman kahit naka-aircon naman yung kwarto. Dahil nga sa alak na ininom naming pareho. Hanggang sa naging magkadikit na lang ang mga labi namin. Mama Mia, nung una, pahapyaw lang na pagdampi. Mahapyaw lang na pagkakadikit. Pero kalaunan, biglang lumalim ang halikan na yun. Hanggang sa namalayan ko na lang na tumutugon na rin siya sa mga halik ko. At napakagaling niyang humalik. Malayong malayo dun sa ex ko. Kung sana si Gina ang una kong nakilala, si Gina ang una kong nakahalikan, siguro sa kanya ako na humaling at hindi dun sa wala kong kwentang ex. Hanggang namalayan ko na lang na unti-unti na rin naming tinatanggalan ng saplot ang isa't isa. Mama Mia, hindi ko na naririnig kung tumutugtog pa ba ang music sa background. Parang ang naririnig ko na lang noon ay ang malalakas na tibok ng mga puso namin ni Gina at ang impit na mga halinghing na pilit niyang pinipigilan. Opo, nawala kami sa wisyo nung gabing yon. Nakalimutan namin ang limitasyon naming dalawa. Hanggang sa tuluyan na ngang may nangyari sa amin. Tuluyan na nga naming pinagsaluhan ang isang bagay na hindi dapat basta-bastang ginagawang pampalipas oras, lalo na ng mga hindi naman magkasintahan o hindi naman mag-asawa. Pero wala po akong pinagsisisihan sa gabing yon. Hindi lang po isang beses, kundi maraming beses naming pinagsaluhan ni Gina ang isa't isa. Na para bang matagal na kaming uhaw. Na para bang matagal na naming namimiss ang isa't isa. Para pong wala kaming pagkakontento. Paulit-ulit. Hanggang sa kusa na lang sumuko ang mga katawan namin. Hanggang sa kusa na lang po kaming nakatulog. Nakatulog ako noon na may ngiti sa aking mga labi. Ewan ko ba pero pakiramdam ko nakakalimutan ko na yung ex ko. Pakiramdam ko, Mama Mia, si Gina na ang magiging dahilan para tuluyan na nga akong makamove on. Ang hindi ko alam, pang one time, big time lang palang gabing yun. Ang hindi ko alam, isang beses lang pala yun at hindi na mauulit. Hindi ko na alam kung anong oras kami nakatulog. Basta, nagising ako na masakit ang ulo ko. At pagkagising ko na yun, Mama Mia, bukod sa masakit ang ulo ko, mataas na ang tirik ng araw. Pagtingin ko sa cellphone ko ay mag-aalas 12 na pala ng tanghali. Pagtingin ko sa tabi ko ay wala na po si Gina. Inisip ko na baka umalis na at pumunta na dun sa kwarto niya, dun sa hotel room niya. Agad akong naligo, nagbihis, at saka naglakad-lakad sa labas. Dahil mainit ang tirik ng araw, sabi ko baka hindi pa siya lumalabas. Kaya naman, Mama Mia, kumain na lang muna ako. Pero mag-aalas 4 na ng hapon nung hindi ko pa nasisilayan sa labas si Gina. Hindi naman siya ganun eh. Inisip ko na lang na baka nahiya lang siya. Baka kahit confident siya, nahiya din siya sa nangyari sa aming dalawa. Sabi ko sa sarili ko, tatanungin ko si Gina. Tatanungin ko siya kung willing ba siya na subukan naming dalawa. Kahit subok lang naman, wala namang sapilitan. Pero dumaan na lang ang buong gabi, wala pa rin siya. Alam ko naman kung anong room number niya. Mag-aalas 7 na noon ng umaga kinabukasan.
Nung napagtanto kong kakatukin ko na lang siya, dun ko na lang siya kakausapin. Baka nga masyado pa siyang nahihiya sa akin. Pagdating ko dun sa room number niya, humugot pa talaga ako ng 3 buntong hininga bago pa ako kumatok sa pintuan ng kanyang hotel room. Pero nagulat ako dahil imbis na si Gina, iba po ang bumungad sa akin, Mama Mia. Sorry. Hinahanap ko kasi si Gina. Gina? Sinong Gina? Tanong niya. Doon ko napagtanto na ibang tao na ang nasa loob ng kwartong ito. Pumunta ako sa reception area ng hotel. Tinanong ko yung receptionist at ang sabi niya, kahapon pa raw ng alas 12 ng tanghali na nag-check out si Gina. Oo, Mama Mia. Nung oras na nagising ako, yun din pala ang pag-alis niya sa resort. Nalungkot ako. Hindi ko alam kung paano ko siya hahanapin. Hindi ko alam kung paano ko siya hahagilapin. Gina lang ang alam ko sa kanya eh. Wala nga akong alam kung saan siya nagtatrabaho. Wala din akong kaalam-alam kung saan ko siya makukontak. Kung ano apelyido niya para makita ako siya sa social media. Ang dami-dami pa namang Gina sa social media. At yun nga ang ginawa ko. Mama Mia, nung nalaman kong nag-check out siya, ay nag-check out na rin ako sa araw na yon. Sa ika-12th day ko doon sa resort. Umuwi ako ng Maynila. Kinamusta ako ng lahat. Ng pamilya ko, ng mga kaibigan ko. Tinanong nila kung okay na ba ako, kung naka-move on na ba ako. Sa totoo lang, mahirap man pong paniwalaan pero naka-move on ako sa ex ko sa mga panahon na nasa resort ako. Kaya lang panibagong babae na naman ang gumugulo sa utak ko. And this time, isang total stranger po iyon. At walang iba yun kundi si Gina. Hinanap ko siya sa lahat ng social media platform na pwede kong hanapan sa kanya. Kaya lang ang dami-dami namang Gina. Nung isa-isa kong tignan yung mga profile, wala naman doon ang picture niya. Yung iba, umaasa ako na baka yun siya eh. Kasi walang profile picture. Pero napakahirap. Nag-message ako ng iilan sa mga Ginang nandoon. Yung mga walang profile picture. Pero walang ni isang nag-reply. Hanggang sa nagbalik na nga ako sa trabaho at sa normal routine ko. Inisip ko na lang na face na lang si Gina sa buhay ko. Na parang pinagtagpo lang kami sandali. Pero hindi naman nakatadhanang magtagal ang aming pagsasama. Makalipas ang 2 buwan, Mama Mia, nasa mall ako noon. Graduation kasi ng anak ng pinsan ko. Kasama ko noon ang kapatid ko at bumibili kami ng pwede naming iregalo. Habang namimili ako ay nagulat ako dahil may nakita akong pamilyar na bulto ng katawan. Alam ko eh. Alam ko dahil ilang beses kong hinawakan at hinaplos ang katawan na yon. Kahit sa loob lang ng isang gabi. Lumapit ako. Nagmadali ako dahil natatakot ako na baka bigla siyang mawala. Gina, ikaw ba yan? Paglingon niya ay gulat na gulat siya sa akin. Gio? Mama Mia, nakita akong medyo natulala siya. Medyo nahiya siya. Pero kalaunan ay ngumiti naman siya. Gina, ang tagal kitang hinanap pa. Ngumiti siya sa akin. Leslie, halika na! May tumawag bigla sa likod. Leslie? Leslie pala ang pangalan mo? Sorry kasi hindi ko alam kung bakit nagsinungaling ako sa'yo dun sa resort eh. Oo,
Leslie nga pala ang pangalan ko. Ikaw, Gio ba talaga ang pangalan mo? Oo, Gio talaga. Leslie, sorry pero pwede ko bang mahingi ang social media mo? Pati cellphone number na rin. And please, huwag kang magsinungaling this time. Gusto lang naman kitang mas makilala. Kung okay lang sa'yo. Oo naman, sabi niya at nakangiti. At oo, Mama Mia, binigay nga niya sa akin ang cellphone number niya, pati na rin ang social media niya. Kaya pala hindi ko siya mahanap dahil ibang pangalan pala ang tinatype ko. Nung itinype ko yung binigay niya sa aking pangalan ay nakita kong siya nga ang nasa profile picture noon. Mama Mia, masayang-masaya akong pumunta sa graduation ng pamangkin ko. Akala nga ng pinsan ko ako yung graduate sa sobrang laki daw ng ngiti ko. Pagkatapos ng celebration ay umuwi ako ng bahay. Agad kong tinawagan si Leslie. Sinagot naman niya, Mama Mia. At inimbitahan ko siyang mag-dinner agad kinabukasan. Hindi naman niya ako binigo. Nag-dinner naman kaming dalawa. Pagkatapos noon, ilang gabi na kaming magkasama. Nalaman ko rin kung saan siya nagtatrabaho. 2 sakay mula sa pinagtatrabahuan ko pero ayos lang. Handa naman akong magsakripisyo Kung dati po ay kuripot ako, kung dati po ay nagko-commute ako para pumunta sa trabaho dahil ayoko nang bayarin sa gas, ayoko ng monthly sa sasakyan. Dahil kay Leslie, Mama Mia, tila nakaramdam ako na maraming bagay akong gustong patunayan. Nagulat pa nga ang kapatid ko nung tinanong ko siya kung paano mag-apply ng car loan. Talaga, ikaw? Magka-car loan? Sa kuripot mong yan? Nako, baka may babae ng pinapasikatan niyang kapatid niyo, sabi ng nanay ko. At hindi nga nagkamali si Mama. Dahil totoo nga naman, babae ang dahilan kung bakit kumuha ako ng car loan. At nung araw na nakuha ko nga ang sasakyan, syempre una kong isinakay doon, walang iba kundi si Leslie aka Gina. Nagulat pa siya nung sunduin ko siya sa kanyang trabaho gamit ang bago kong kotse. Uy, bago to halata hindi pa plate number na nakarehistro. Parang temporary plate pa to galing sa shop, 'di ba? O galing sa car dealership? Ang galing mo talaga, sabi ko. Ang tagal ko nang gustong kumuha ng kotse. Ngayon lang talaga ako nagkalakas ng loob na gawin yon. Well, good for you. Hindi na tayo mababasa nito, sabi niya. Mama Mia, natuwa naman ako dahil nasiyahan siya sa pagkuha ko ng kotse. Hindi ko naman masabi sa kanya na siya ang dahilan nito. Unti-unti, mas nagiging malapit kami ni Leslie. At aaminin ko, Mama Mia, na ulit ding muli ang nangyari sa aming dalawa sa resort. Wala pa rin kaming label. Hanggang sa magtatatlong buwan na kaming ganon nung tinanong ko siya. Leslie, alam ko, random tong tanong ko na to Alam ko, sa inyong mga babae, dapat kayo nagtatanong nito. Kaya lang, di ka naman nagtanong, so ako na lang. Ano yun? Tungkol sa status nating dalawa? Mama Mia, hindi nakatakas sa akin ang biglang pagbabago ng mukha ni Leslie. Para bang may narinig siyang bagay na ayaw niyang marinig. Gio, ano kasi, hindi pa kasi ako handa sa relasyon. Ano? Bakit naman? Pwede bang wag ka na munang magtanong, Gio? Pwede bang e-enjoy na lang natin kung ano man ang meron tayo? Pero kung ayaw mo naman, kung nagmamadali ka naman para pumasok sa isang relasyon, ayos lang naman sa akin.
pwede naman natin tong itigil. Naku, hindi. Hindi sa ganun, Leslie. Ang sa akin lang, baka kasi naguguluhan ka na. Baka kasi hinihintay mo lang na ako yung magsabi sa'yo na lagyan na ng label tong sa atin. Pero kung ayaw mo pa, ayos lang naman sa akin. Di naman ako nagmamadali. Sabi ko. Nagbago ulit ang mukha niya. Bumalik yung dating sigla. Pero sa totoo lang, Mama Mia, pilit ko pong itinatago ang pagkadismaya ng puso ko. Alam ko na para sa ibang lalaki, swerte yung ganito. Yung isang babaeng hindi nagde-demand ng kahit na ano. Pero para sa akin, minamahal ko na po si Leslie. Gusto ko na pong lagyan ng label ang relasyon namin. Gusto ko na po na maging opisyal ng kami. Pero ewan ko, baka may pinagdadaanan pa si Leslie. At masakit para sa akin na malaman na parang hindi pa siya handa na ipasok ako ng tuluyan sa buhay niya. To the point na hindi pa siya handa na sabihin sa akin kung ano ang mga itinatago niya. Kung ano ang mga bagay na nakakasakit sa kanya. Maghintay ka lang, Gio. Ganun ka rin naman dati, di ba? Nasaktan ka rin naman. Baka nasaktan din ng gusto si Leslie. Baka tulad mo, naloko din siya. Kaya Mama Mia, na nahimik na lang ako. Inantay ko na lang na dumating yung panahon na si Leslie mismo ang magbibigay sa akin ng hudyat na gawing opisyal na ang relasyon naming dalawa. Kaya patuloy lang kami ni Leslie, Mama Mia. Patuloy lang kami sa araw-araw. Patuloy lang na ginagawa ang mga bagay na dati ay ginagawa lang ng mga taong magkarelasyon. Lumipas pa ang ilang mga buwan. Hanggang isang araw, may nakapagsabi sa akin. Isang kaibigan ko na nakakilala na kay Leslie dahil minsan na kaming nagkita sa isang mall. Kasama ko noon si Leslie. Nung makasalubong ko ang kaibigan kong yun, kasama din ang asawa at mga anak niya. Kaya pinakilala ko si Leslie bilang kaibigan. Pero pagkatapos noon, ilang araw lang, tinawagan niya ako. Gio, may itatanong ako. Ano yan? Huwag kang magagalit ha. Yung babae, yung pinakilala mo sa amin, nung nagkasalubong tayo sa isang mall, girlfriend mo ba yun? O kaibigan lang talaga? Ayun, kaibigan ko lang yun, sabi ko. Ah, kaya pala. Kaya pala ano? Kasi sa totoo lang, akala ko talaga girlfriend mo eh. Kitang-kita ako kasi masaya kayong magkasama. Pero kaibigan mo lang pala, kaya never mind na lang. Bakit? Gio, kasi di ko alam kung dapat kong sabihin sa'yo to eh. Pero since magkaibigan lang naman kayo, sasabihin ko na lang. Ano kasi, nakita ko kasi yun sa party ng pinsan ko. Kasama niya yung babaeng yun. Tapos sweet sila sa isa't isa. Nahuli ko pa nga silang magkahalikan sa likod ng kusina eh. Ano? Oh, bakit ganyan ang reaksyon mo? Kala ko ba magkaibigan lang kayo? Pare, sandali ah. Tinatawag ako ng boss ko. Sabi ko na lang bilang palusot para matapos na ang tawag na yun, Mama Mia. Nung ibinabanan niya ang tawag, bumilis ang tibok ng puso ko. Bumilis at lumalim ang paghinga ko. Hindi ko alam, Mama Mia, pero nanumbalik sa akin yung naramdaman ko nung iniwan ako ng ex ko. Nung sumama siya ulit dun sa ex niyang may asawa na. Ang sakit sa loob. Ang sakit sa dibdib. Nanginginig ako na hindi ko mawari.
Gusto kong tawagan si Leslie. Gusto ko siyang kumprontahin, pero ano nga ba ang karapatan ko, Mama Mia? Magkaibigan lang naman kami. Oo, may nangyayari sa amin sa kama. Oo, may ginagawa kaming hindi ginagawa ng normal na magkaibigan. Pero the fact still remains na walang kami. Walang label ang relasyon namin. Kaya wala nga ako talagang karapatan. Mama Mia, pagkatapos noon, ay hindi ko na kinontak pa si Leslie. Sabi ko kung sasaktan lang niya ako, mas mabuti pang mag-move on na lang ako. Kaya lang, 2 linggo lang ang lumipas. Mula nung hindi ko na siya kontakin, tumawag si Leslie sa akin. Gio, ayos lang ba tayo? Tanong niya. Oo naman. Bakit naman hindi? Sabi ko, napilit pinapakalma ang boses ko. Kahit ang totoo, ilang araw na po akong umiiyak. Kahit ang totoo, magdadalawang linggo na rin po akong halos hindi makatulog ng maayos at makakain ng maayos dahil nga sa natuklasan ko. Ano kasi, bigla ka na lang hindi nagparamdam? Sabi niya. Busy lang ako sa trabaho. Sa trabaho o may iba ka ng pinagkakaabalahan? Tanong niya. Wala, sa trabaho lang talaga. Sige Leslie tawag na ako ng boss ko. Sabi ko kahit break time ko noon. Hindi ko na inantay na sumagot pa si Leslie. Pinatay ko na agad yung tawag. Mama Mia, hindi ko mapigilang malungkot. Gusto kong umiyak. Pero syempre, hindi pwede, baka magtaka ang mga kasamahan ko sa trabaho. Ilang minuto lang ay natapos na ang break time ko kaya bumalik na ako sa trabaho. Sinubsob ko ang sarili ko sa pagtatrabaho gaya nung ginawa ko nung una akong nasaktan ng labis sa pag-ibig. Pero nung uwian na Mama Mia ay nagulat ako. Dahil pagbaba ko, ang sabi ng guard ay may nag-aantay daw sa akin sa labas. Ano? Sino? Babae boss Tinatanong ka niya, paaakyatin ko sana kanina sa opisina kaya lang, malapit na rin naman kayong mag-uwian. Sabi niya magantay na lang daw siya. Andun sa baba. Bumaba na ako ng ground floor. Paglabas ko ng elevator ay nagulat ako dahil nakita ko nga si Leslie. Leslie? Anong ginagawa mo dito? Wala lang, aayain sana kitang kumain. Ano kasi? Gio, pinagtataguan mo ba ako? Bakit parang nagpapalusot ka? Gio, kung ayaw mo na ako makasama, pwede mo naman akong sabihan Hindi naman sa ganun. O sige, kain tayo, saan mo gusto? Sabi ko. Agad kaming sumakay sa kotse ko, Mama Mia. Ang kotse na niloan ko pa talaga para may pangsundo at hatid ako sa kanya. Habang kumakain kami ay tahimik lang kami. Nung patapos na at lumabas na yung dessert na in-order niya, ay bigla siyang nagsalita. Gio, open pa ba yung sinabi mo? Ang alin doon? Yung tungkol sa pagkakaroon natin ng label. Nagulat ako, Mama Mia. May parte at bahagi ng puso ko ang natuwa dahil dun sa inopen up niya. Pero may parte din ng sarili ko ang medyo may inis at galit na nararamdaman. Bakit? Handa ka na bang lagyan ng label? Kung anong meron tayo? Tanong ko. Hindi ko alam, Mama Mia, kung naitago ko ba ang inis at pangungutya sa boses ko. Pero mukhang hindi yata dahil parang napansin iyon ni Leslie. Gio, may nagawa ba akong mali? Bakit mo naman natanong?
Kasi parang kanina ka papabalang kong sumagot sa akin. Hindi naman ikaw yan eh. Bakit, Leslie? Kilala mo ba talaga ako? Di ba hindi? Gaya ng hindi rin kita kilala? Sorry, Gio. Sorry kung may mga bagay akong hindi sinabi sa'yo. Pero kung open pa yung sabi mo na label sa relationship natin, handa na ako. Handa ka na ba talaga? Bakit parang hindi ko naman nararamdaman? Anong ibig mong sabihin? Sige. Gusto ko matapos lahat sa gabing to. Gusto ko masagot lahat ang tanong ko sa gabing to. Pero bago yun, oo, aaminin ko, Leslie. Mahal na kita. Aaminin kong nahulog ako sa'yo dun sa resort na yon. Dun kung saan tayo unang nagkakilala. Aaminin ko na habang nandun ako, ang purpose kung bakit ako pumunta doon ay ang mag-move on mula sa ex ko. Sa ex kong nanakit sa akin. Sa ex kong niloko lang ako. Sa ex kong handa ako sanang sagipin at tanggapin ng kanyang dinadala kahit hindi akin. Pero pinili pa rin akong saktan. Akala ko nung nakilala kita, nakakita na ako ng babaeng hindi ako sasaktan. Ng babaeng hindi ako lolokohin. Kaya nga handa ako maghintay sa'yo dahil akala ko baka nasasaktan ka lang din. Baka hindi ka pa handang magmahal at magtiwala ulit. Naiintindihan ko dahil dumaan nga ako sa ganun, 'di ba? Pero hindi pala yun. Anong ibig mong sabihin, Gio? Leslie, naalala mo yung kaibigan ko nung nakasalubong natin isang beses sa mall? Kung saan pinakilala kita? Oo. May isang beses ba na nagkita kayo sa isang selebrasyon? Natahimik siya, Mama Mia. Kaya alam kong totoo yung sinasabi ng kaibigan ko. Alam mo bang yung pinuntahan mo kung saan kayo nagkita ulit sa selebrasyon na yon ay pinsan niya? Tapos, yun din yung lalaking kahalikan mo sa may kusina, 'di ba? Nakita ka raw niya eh. Napayuko siya, Mama Mia. At dun siya umiyak. Oo na, Gio. Oo na. Marumi na akong babae. Oo na. Yun ang dahilan, Gio, kung bakit nung una ayokong magkaroon ng relasyon tayong dalawa. Gio, yung lalaking yun, ex-boyfriend ko yun. Pero bago ko siya naging ex, naging kliyente ko muna siya. Gio, bago kami naging successful, bago kami nakapagtapos ng pag-aaral, dumaan muna kami sa madidilim na bahagi ng buhay namin. At ako, Gio, dumaan ako sa punto na halos nabenta ko na ang katawan ko para makapagpatuloy sa pag-aaral. At siya, yung ex ko na yun, maniwala ka man o hindi, siya lang ang tanging naging kliyente ko. Dahil kalaunan, ay nahulog kami sa isa't isa. Gaya ng nangyari sa ating dalawa? Tanong ko. Pero iba ka. Hindi kita kliyente, Gio. Hindi ako nakipag-anuhan sa'yo dahil sa bayad, dahil may bayad. Binigay ko sa'yo ang sarili ko dahil ginusto ko. Tapos yung ex ko na yun, hindi ako magawang ipagmalaki sa iba. Para bang, lagi na lang niya akong binabalikan, iniiwan, tapos binabalikan. Na para akong isang gamit, isang basura na nilagay niya lang sa may gilid at kung babalikan niya, nandun pa rin. At nung nakita kami ng kaibigan mo, hinalikan ko siya, oo, totoo yun.
Dahil gusto kong malaman kung mas gusto ko pa rin ba ang halik niya o hinahanap-hanap ko na ang halik mo. At isang katotohanan ang napagtanto ko noon. Ikaw na. Ikaw na ang hinahanap ko, Gio. Alam ko, naikwento mo sa akin ang tungkol sa ex mo. Kaya gusto kong siguraduhin sa sarili ko kung mahal na ba talaga kita bago ako gumawa ng hakbang na magka-label tayong dalawa. Ayoko masaktan kita eh. Ayoko maulit yung sakit na naramdaman mo dun sa ex mo. Kaya hinalikan ko yung ex ko. Tinanong ko sa sarili ko kung mahal ko pa ba siya at hindi. Hindi na. Dahil ikaw na ang mahal ko, Gio. Ikaw na at wala nang iba pa. Mama Mia, sa totoo lang, magkahalo ang naramdaman ko habang nakikinig ako noon kay Leslie. Saya, kilig, lungkot. Pero nanaig sa akin ang pagmamahal. Nanaig sa akin ang kagustuhan na magkaroon ng katuparan ang pag-iibigan namin ni Leslie. Hindi naging madali. Humingi muna kami ng oras as distansya sa isa't isa. Pinalipas muna namin ang 2 buwan bago kami nagkita ulit. Para masigurado namin na mahal talaga namin ang isa't isa. At oo, Mama Mia, napatunayan din namin sa huli na totoo ang pagmamahalan namin. At na hindi na namin kakayanin pang mabuhay nang wala ang isa't isa. Sa ngayon po, nagpaplano na kami ni Leslie sa kasal namin. Nagpropose na po ako sa kanya last year at nakapamanhikan na rin ng mga magulang ko sa kapatid niyang umuwi galing sa ibang bansa. Oh, Mama Mia, sa susunod na mga buwan ay magaganap na ang kasal namin. At sasabihin ko sa inyo, ito po ang isa sa pinakamasasayang sandali ng buhay ko. Ang bawat araw na naghahanda kami para sa aming nalalapit na pag-iisang dibdib. At oo, naging masalimuot man ang simula ng aming kwento. Pinili naman naming panindigan ang isa't isa sa kabila ng mga lihim, sa kabila ng mga kasalanan. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming salamat sa pagbibigay ninyo ng oras nitong aking liham. Lubos na nagmamahal, Gio. Ang ganda naman ng kwento ni Gio. Ay, palakpakan. Ayan, congratulations sa nalalapit ninyong kasal. Sana nga maimbitahan kami. Charot lang. Sa Maynila pa pala yan. Wag na lang. Anyways, thank you so much. At hangad namin, Gio, ang tuloy-tuloy na kaligayahan para sa'yo at para na rin sa inyong pagsasamang dalawa ni Gina, aka Leslie. Nako, kakaiba ang kwento ninyo, no? Nagsimula sa, alam mo na, tukso, nagsimula sa pagbibigay ng sarili, nagsimula sa mga ano. Pero oy, mga kabataan na nakikinig ngayon, huwag niyong pamarisan ito, ha? Dahil sa mga nangyayari, sa 1,000 mga kwento na nagsimula sa ganito, iisa lang po ang nagiging maganda ang ending. Parang 1 in a million lang yang kina Gio at Leslie. Kaya wag yung pamarisan, baka akalain nyo na ay gawin ko to para maging katulad ako ng kwento ni Leslie at ni Gio. Wag ganon. Anyways, bago tayo magpaalam dahil may gagawin pang inyong Mama Mia, mag-hello muna ako sa atin pong mga members na laging nakikinig sa atin. Maraming salamat sa laging pagtangkilik kay Freaky, Mila Raduban, Gail Easy, Maureen Tugab, Maria Elena Abe, Diane Martinez, Smack Dax, Benson Boyser, Gimaras Girl, Colleen Bueno, Rico Sedanco, Rose Arevalo, Miriam Gutierrez at Marlia Giana Shane. Maraming salamat. At syempre, hello din ako sa atin pong mga suking tagapakinig, commentators at iba pa. Hi ako kay Luna Lollipop, kay Alcura Ukit, Marvy Montesilio, kay Susan Boribor. Hello din ako sa atin pong mga suki na nakikinig sa atin.
Maraming salamat sa laging pakikinig. Kay Mayan Arguelles, Bemelin Lumapag, hello sa iyo, maraming salamat. Hello din kay Ed Santos, kay Ernesto Boyce, kay Carl, kay Maricel Mina at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Yung mga hindi na sinasya-shoutout, baka sa susunod nating mga kwento, kayo na po ang isa-shoutout natin dito sa ating program. At maraming salamat po sa inyong lahat sa lagi niyong pagtangkilik, pag-subscribe. Kung hindi pa po kayo subscriber, please do subscribe. At kung may kwento po kayo na pwedeng maka-inspire sa atin, magandang kwento na pwedeng magbigay aliw, pwede po kayo mag-email sa atin at i-share nyo yan. mamamiacdo0317@gmail.com. Mwah! Bye-bye po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo palagi. Enjoy the rest of the day. I love you. Bye!